Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa Pahayag 6, talatang 1 hanggang 8. Ito ang sinasabi. At nakita ko na nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, at narinig ko ang isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika, at tumingin ako. At narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong, at siya'y yumaong nagtagumpay at upang magtagumpay. At nang buksan niya ang 2 tatak, ay narinig ko sa 2 nilalang na buhay na sinasabi, halika, at may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang magalis sa lupa ng kapayapaan, at upang mangagpatayan ang isa't isa. At binigyan siya ng isang malaking tabak. At nang buksan niya ang 3 tatak, ay narinig ko sa 3 nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa 1 denaryo ay 1 takal na trigo, at sa 1 denaryo ay 3 takal na sibada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. At nang buksan niya ang 4 na tatak, ay narinig ko ang tinig ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hadis ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa 4 na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay naririto kami sa iyong harapan upang kami ay magpasalamat, magpuri sa iyong kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami ay iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na iyong ibinigay sa amin ngayong araw ng Sabado. Panginoong Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, at pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman, at ibalik mo ang mga lakas na wala na dahil sa karamdaman, Panginoon. Amin din itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigang mga kasundaluhan, na sila ang patuloy na nagbabantay sa aming bansa upang kami, O Diyos, ay maayos ang aming pagtulog
dahil sa kanila, Panginoon, na nagbabantay. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-ingat sa kanila sa lahat ng oras ng kanilang buhay. Patuloy ko rin itinataas sa inyo, Panginoon, ang mga pag-aangkin ng lupain ng mga China sa aming bansa, sa lupain ng Pilipinas. Hipuin mo po ang mga insik na ito upang sila, O Diyos, ay malaman nila at makilala nila, O Diyos, na ang bawat sukat ng mundo ay may mga may-ari, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na magising sila sa katotohanan na ang lugar kung saan inangkin, Panginoon, ay may-ari ng bansang Pilipinas, bansa ng iyong mga anak, Panginoon. Patuloy ko rin itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang naglilinis ng mga kalsada. Ingatan mo sila sa kanilang paglilinis, pagwawalis, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, O Diyos. Patuloy mo silang ingatan, pagpalain sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa ulan na ibinigay mo sa amin. Salamat dahil naibsan ang sobrang init ng panahon. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na nagbibigay sa iyong mga anak ng kaginhawaan dahil sa ulan na bumuhos sa aming lugar, Panginoon. Lord, maraming salamat. Marami pong mga halaman ang nadiligan dahil sa ulan na iyong ibinigay. Patuloy ko rin itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagsisiuwi mula sa kanilang isang gabing trabaho, Panginoon. Ingatan mo sila. Anuman ang kanilang transportation, Panginoon. Sila man ay nagdadrive ng kanilang motor. Ingatan mo sila hanggang makarating sila sa kanilang tahanan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil patuloy mo kaming dinidinig ang aming mga panalangin. Salamat, O Diyos, dahil ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa ay iyong iniingatan. Binigyan mo ng proteksyon sa kanilang mga buhay doon. Ang relationship ng kanilang mga employee-employer relationship, O Lord, ay maayos upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapagtrabaho ng may kagalakan sa kanilang mga puso. Ganun po ang kanilang employer, Panginoon. Panginoon, tinataas ko sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway patuloy mo silang ingatan at naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Ang apat na mga ngabayo ay inilarawan sa pahayag 6:1 hanggang 8. Ang apat na mga ngabayo ay simbolikong paglalarawan ng apat na kaganapan sa huling panahon. Ang unang mga ngabayo sa pahayag ay inilarawan sa pahayag 6:2. Pagtingin ko, nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na magtagumpay. Ang unang mga ngabayo ay maaaring tumutukoy sa Antikristo, mga kaibigan. No?
na binigyan ng kapamahalaan at tatalunin ang sinumang lalaban sa kanya. Ang Antikristo ay ang magpapanggap na Kristo na darating din naman lulan ng isang puting kabayo. Ang ikalawang mga kabayo sa pahayag ay makikita sa pahayag 6:4. Isa namang kabayong pula ang lumitaw, ang nakasakay dito ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Isang malaking tabak ang ibinigay sa kanya. Ang ikalawang mga kabayo, mga kaibigan, ay tumutukoy sa isang madugong digmaan na magaganap sa huling panahon. Ang ikatlong mga kabayo ay inilarawan sa pahayag 5:5-6. Isang kabayong itim ang nakita ko. May hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong wari isang tinig buhat sa kinaroroonan ng 4 na nilalang na buhay. Ang sabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa. At 3 takal na sibada lamang ang mabibili ng gayong ding halaga. Ngunit huwag pa pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Ang ikatlong mga kabayo sa pahayag ay tumutukoy sa isang malawakang tagutom na maaaring resulta ng digmaan na inilalarawan ng ikalawang mga kabayo. Ang ika-4 na mga kabayo ay binanggit sa pahayag 6:8. Ang nakita ko na may isang kabayong maputla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito ay kamatayan. At kabuntot niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamagitan ng tabak, tagutom, salot, at mababangis na hayop. Ang pang-4 na mga kabayo sa pahayag ay sumisimbolo ng kamatayan at pagkawasak. Ito ay kombinasyon ng mga nagdaang 3 mga kabayo. Ang ika-4 na mga kabayo ay magdadala ng karagdagang digmaan at nakalulunos na tagutom kasama ang mga nakakakilabot ng mga salot at karamdaman. Ang pinakamamangha dito, ang pang-4 na mga kabayo ay pasimula pa lamang ng mas malalang sumpa na darating na mas mahigpit na kahirapan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, ang 4 na mga ngayon na sinasabi sa pahayag ay nagsisimula na, Panginoon. Nararamdaman na sa mundong ito. Kaya, O Diyos, patuloy kaming lumalapit sa inyo upang kami, Panginoon, na sa darating na panahon na sa iyong pagbabalik ay kami iyong dakitin, dadalhin sa iyong kaharian. Ay masaya kaming sumalubong sa inyo, Panginoon, upang hindi kami makaranas ng sobrang kahirapan, sobrang kaguluhan, Panginoon. Dahil kami mayroong Panginoon na siyang magliligtas sa amin mula doon sa kapahamakan na yun. Kaya, Panginoon, salamat
Nariyang ka upang kami tubusin sa lahat ng mga mangyayari sa mundong aming ginagalawan. Panginoon Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita sa umagang ito. Ingatan mo po sila anuman ang kanilang gagawin sa kanilang buhay. Lord, iligtas mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.